Magandang umaga po sa inyong lahat. I'm pretty sure that some of you knew Monsignor Dan Santa Maria. To those who do not, so siya po ang una nating parish priest after our parish became the Cathedral of Cubao in 2003. At siya din po ay ang aking mentor for a few years. And I stayed with him in his parish as his seminarian back in 2015. Alam niyo po, unang beses po kaming nagkita noong June, noong 2015 sa Hearts of Jesus and Mary Parish. Part po kasi ng aming seminary orientation as first-year theology seminarians ay pumunta sa mga alumni at makipagkwentuhan sa kanila sa kanilang buhay seminaryo noon. At dahil parehas po kami ng seminaryo sa San Jose Seminary, ay nagpunta po kami sa kanya. Matapos yung isang masayang kwentuhan at pagbabalik tanaw sa mga alaala sa seminaryong pinanggalingan, bago po kami umuwi, isa-isa po niya kaming binigyan ng libro na kanya mismong isinulat. Ang title po nung kanyang libro ay yung A Day in the Life of a Parish Priest. At sinulatan niya po yun isa-isa ng dedication at ibinigay sa amin. Alam niyo po, pagkaabot sa akin, ang una kong binasa ay yung likod. About the author. At doon ko po nalaman pagkatapos kong basahin na unlike sa aking case na pumasok sa seminaryo sa edad na 12, siya daw ay late vocation. Magfo 40 years old na yata siya noong pumasok siya ng seminaryo. At habang binabasa ko, nakita ko yung kanyang credentials. Siya pala ay graduate ng University of Santo Tomas. Chemical engineering. Grabe, nung pagkakita ko pa lang, chemical engineer pala siya. At kasunod doon, may nakalagay, summa cum laude. Parang pinawisan ako, nakita ko, grabe summa cum laude na, chemical engineer pa. May kasunod pa, may 2 master's degree sa Amerika. Nagtrabaho doon ng matagal sa isang napakalaking kumpanya. Kaya, syempre pag ganun, malaki na yung kanyang sweldo. Kaya pag uwi niya dito sa Pilipinas ay meron na siyang sarili niyang farm bago siya pumasok ng seminaryo. At alam niyo po, hindi ko ma-reconcile sa aking isip yung ganoong sitwasyon at credentials. Sabi ko sa sarili ko, paano? Sobrang taas na ng pinag-aralan, sobrang established na sa buhay, sobrang independent at parang tila okay na ang lahat. Pero bakit pumasok ng seminaryo? Bakit magpapari? Alam niyo po, nung tinanong namin siya, ang sagot niya sa amin ay meron daw kasi siyang hinahanap. Ganoon lang daw kasimple. Meron siyang hinahanap sa kanyang buhay noon na naramdaman niyang sa tawag ng pagpapari niya matatagpuan. What are you looking for? Ano ang inyong hinahanap? My dear friends, this was the question of Jesus to the 2 disciples of John. Sabi ni Jesus, anong hinahanap niyo? Sino? Bakit? May kulang pa ba sa buhay ninyo? Si Juan Bautista na yung inyong sinusundan. Isang propetang magaling at mahusay. Pero ano ang hinahanap pa rin ninyo? And then we realized that Simon Peter and Andrew entrusted themselves to Christ. The course of their lives undergoes a radical change for the better. And eventually, they find meaning in their lives. Kayo po,
Natanong na po ba ninyo yung inyong mga sarili kung ano ang hinahanap ninyo? What are you searching for? Are you still finding meaning in your life? Are you looking for love in your state of life right now? Or are you searching for your lost selves in this winding journey of life? Hinahanap nyo pa rin ba yung inyong mga sarili sa buhay ngayon? Or do you seek God in your day-to-day affairs? Hinahanap nyo pa rin ba ang Panginoon sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay? At alam nyo po, as the story, as our gospel unfolds, Peter and Andrew experienced Christ more deeply and intensely when they left their previous way behind. Noong iniwan po nila yung kanilang dating buhay, yung kanilang nakagawian, at yung kanilang nakasanayan. Si San Juan Bautista na yun, no? Pero, iniwan nila. And too often, we become inordinately attached to things, to ways, and to our lifestyles, na madalas, akala natin masaya na tayo sa kung ano yung ating status quo sa buhay. Happy na tayo sa ating mga routines. Gigising sa umaga, magtatrabaho, tanghali, hapon, gabi, uuwi, matutulog, tapos na. Paulit-ulit sa bawat araw ng ating buhay. At madalas, comfortable na tayo doon. Okay na tayo doon. Kasi, yun na yung ating mga naging comfort zones. At minsan, pero minsan, nalilimutan natin that there is always more to life. That life is much, much more beautiful. That life is dynamic. Kaya alam nyo po, talagang hangang-hanga ako syempre sa aking mentor na si Monsignor Dan. Kasi he had the courage to give up and leave almost everything just to answer and pursue that question in his heart. Kasi parang okay na eh. Established na eh. Bakit pa natin iibahin? Okay na eh. Bakit pa maghahanap ng ibang sagot? Eh, panatag na. Pero that courage to answer that question, what are you looking for? Tayo po, ano yung ating hinahanap ngayon sa ating buhay? Right now, ano ang inyong mga tanong sa Diyos? Marahil sa ating pagpasok o pagpunta o pagsisimba ngayong umaga, merong mga tanong at pag-aagam-agam sa ating mga puso. Ano yung mga gumugulo sa inyong mga puso ngayon? Sana, katulad ni Samuel na nadinig natin sa unang pagbasa, ganun din yung ating maging tugon sa Diyos noong tinawag siya. Here I am, Lord, speak. Your servant is listening. Narito po ako, Panginoon. Sabihin niyo sa akin kung ano ang kailangan kong malaman. Narito po akong nakikinig sa inyo. Amen.